What's up, YouTube? So, just wanted to give you an update, guys, that we are on our peak week. So, version 2 to ng peak week. Just want to give you an update na we're still doing good. Bumalik naman yung sanity ko or yung ako after namin mag-refeed ng 2 days. Siguro bigyan ko lang kayo ng update kung ano yung mga nangyari this past few days. So yun, nag-refeed lang kami ng sobrang taas na carb just to double check and see if papalo yung carb sa katawan natin after natin ng low days. And so far it's quite good. Maayos naman. And right now we're entering a version 2 of peak week this prep season. Hindi naman na ganun for me, hindi na siya ganun kahirap kasi we've reached naman yung level ng katawan na gusto natin. So basically wala tayong hinahabol. It's just a matter of how are we going to deliver ourselves to this stage. It's quite challenging. Challenging siya sa akin in a sense na yung syempre emotional. Given naman yung physical exhaustion kasi we're doing the same level of intensity workout kahit na anong volume of food na pinapasok natin. So given lang na pagod yung katawan, ganun. Totoo pala talaga yung sinasabi nila kasi there's one vlog na napanood ko wherein they're saying na gigising ka ng parang everyday feeling mo may lagnat ka, but you don't have any choice but to do the same workout, same routine. And I believe naman na doing the same thing will actually save you from doing different things. So I just kept on trusting the process, loving it despite of ang hirap talaga. So ayun, bumalik naman yung sanity ko after namin ng refeed. Medyo sobrang baba lang ng energy ko ngayon kasi low days na ulit. Puwan ulit. But given my 100%, still as always naman, may mga series of emotional breakdown lang. But it's okay. It's part of the game. Dati nung nanonood ako ng mga vlog regarding bodybuilding, they're saying na mahirap yan, mahirap kontrolin. I mean, given mahirap na pupukpo ka sa ensayo, pero yung psychological, yung mental na merong mga series of breakdowns, may iyak ka na lang out of nowhere for no reason. Yung mood swing, parang lagi ko sinasabi na way back then, sabi ko na hindi, nasa utak lang yan, kumbaga kaya mo kontrolin yan. Pero iba pala pag ikaw na yun nandun,
Ngayon sa prep na to, naranasan ko lahat yun. May mga time na magagalit na lang ako, may irita na lang ako. Ang bilis, sobra. Yung quick change of mood. Yung bigla ka na lang maiiyak. May maalala ka, maiiyak ka. Sobrang random. And of course, na-correct din ako doon na syempre, do not underestimate those people na nasa prep. Kasi even yung mga pros, even yung mga mga malalaking pangalan na malalaking tao na sa industry, they experience breakdowns. How much more na ako na kakasimula ako lang. No, I'm still learning. I admit. Madaming dapat baguhin, madaming dapat i-take note para sa mga susunod na prep, but I'm still learning. And if you guys are wondering why suddenly I became so visible sa social media, it is because siguro sobrang repetitive kasi ng mga routine. Alam mo yun, gising ka, magfa-fasted cardio ka, i-hit mo yung first, second meal mo, pupunta ka sa gym, workout ka, tapos after mag-workout, magwo-work ka, kakain mo yung last meal mo, and you're gonna do the same thing from the very first hanggang sa matapos. So, syempre, nakaka-boring. Maghahanap ka ng mga pag-aaliwan, ganun. And yung social media yung naging outlet ko. Yung content creation. Nakakatuwa din yung engagement. Nakakatuwa. May mga nagtatanong bakit biglang naging parang sobrang religious ka, ganun. Mas nagpo-post ka about sa Lord, sa God. Well, this prep season kasi mas binago ako ng Lord. Yung character development, yung discipline na nag-gain ko all throughout this process, sobrang laki. Binago ako ng Lord. Yung spiritual breakthrough, mas na-appreciate or mas naramdaman ko this prep. So, ayun, yun naman ang goal eh. Not just to share the good vibes, but to share the gospel. So with that platform, I'm trying to inspire people through fitness and share some of the gospel, share how the Lord is being good to me in this season of my life. So, sobrang laki. And I don't think na after this, kaya kong ipagpalit yun. Yung comfort na nakuha ko sa Lord, kaya kong ipagpalit yun sa comfort na ino-offer ng mundo. So, ayun. At the same time, baka may nagtanong kasi sa akin, bakit parang, ano ba yan, ganyan na ba talaga yung life mo? Ba't parang mas pinahirapan mo yung sarili mo, ganyan? Well, actually, it's a lifetime commitment na rin sa akin na maging physically active.
Kasi there's one point of my life wherein magsintas lang ng sapatos, sobrang pagod na pagod ako. Hingal na hingal. At sabi ko, after that, meron din time na nagkasakit ako, nilagnat ako ng almost 2 weeks. And sobrang crucial nun, sobrang hirap nun. After that, that's way back 2023. After that, sabi ko, ayoko nang bumalik sa ganun. Ayoko nang ma-experience ulit yun. Siguro mas okay na mahirapan ako sa workouts kaysa mahirapan ako sa ganong klaseng bagay. Kaya siguro I took the challenge din na sumagal. Ngayon, hindi dahil sa pinahirapan ko yung sarili ko, but I just want to reach the limit, yung full potential na ako. At the same time, yung goal na for longevity talaga. Kasi minsan may time din na naging pabayarin ako sa kusina, kung ano-ano kinakain, maboring kung ano-ano. I mean, that's part of life naman na na-experience natin, something in common. Pero yung time na nahihirapan na ako magsintas ng sapatos, hinihingal na ako, konting kilos, sabi ko hindi ito yung buhay, hindi ito yung life na gusto ko, na makakalakihan ko, makakasanayan ko. So ayun. And yeah, we're entering a peak week, or we're in a peak week actually. I'm still just trusting my coach Stanley, and my Lord, my God was going to provide everything that I need in this prep season up until the finish, up until the completion. Sana may deliver natin na maayos on stage. Ayun lang, excited pa ako sa mga susunod na mangyayari. Abangan nyo kung kaya ba natin mag videotape. Excited na rin ako sa mga susunod na gagawin ng Lord sa akin, sa buhay ko, sa buhay namin ng partner ko. Thank you sa mga sumusuporta, naniniwala. Sobrang hirap nitong prep na to, pero kinakaya. Ayun lang. See you on the next episode.